Enson John C., Lincoln Ong, Henry Bigay, Alvin Tin Ganitwen. Yung mga properties na apparently ay binili nito mga kumpanyang ito, napakalaki. No? 30 hectares, 40 hectares, 50 hectares. So napakalaki. So yan, bago natin pagpatuloy, kung gusto mo ng mga ganitong content na may kasabay kayo sa panonood, subscribe nyo na ako. This is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. At shoutout na rin sa may-ari ng video na to, walang iba kundi si Pinas Insider, na may pamagat na hala, malalaking lupain sa bansa, pag-aari ng mga Chinese. Unti-unti tayong sinasakop. So wag na natin patagalin pa, let's go. Panoorin na natin. Nababahala na ang mga mambabatas sa kalagayan ng mga lupain sa ating bansa, partikular na sa lalawigan ng Pampanga na kung saan malalaking parte ng mga lupain doon ay pagmamay-ari na ng mga Chinese nationals. Hindi biro umano ang ikta-iktaryang lupain na kanilang nabili na tila unti-unti na tayong sinakop ng China. Hindi kaya ito tactics o technique ng mga Chinese na sakupin ang bansang Pilipinas? Comment nyo nga sa baba kung naniniwala kayo na ito yung tactics nila para masakop ang buong Pilipinas sa pag-unti-unting pagbili ng mga lupain sa bansang Pilipinas. Okay? Sa naging imbestigasyon ng Kamara ay tila may kasabwat ito na mga opisyal ng pamahalaan, partikular na sa LGU. Kung kaya't matagumpay silang nakabili ng malalaking portion ng lupa sa naturang lalawigan. Nauna nang nag-viral sa social media ang kaso ni suspended Bamban Mayor Alice Goo dahil sa daan-daang ektaryang lupaing pagmamayari nito na ayon pa sa balita ay binili lamang sa murang halaga. Eto ha, eto yon. Isang tao lang yan, si Mayor Alice Goo ay mayroong daang hektarya or hectares. Ngayon, paano kung ang Chinese na nasa bansang Pilipinas ay nasa 3,000 Chinese? Palagay lang natin yan na 3,000 Chinese. Paano kung lahat sila ay may daang hektarya din? Meaning, pwede tayong masakop ng mga Chino sa pamamagitan ng pagbili nila ng lupa kasi sila na yung may-ari. Di ba? Bibili nila sa murang halaga o sa malaking halaga. Sila na yung may-ari. Pwede ka nang palayasin dyan anytime kasi sila yung may-ari. So, ganun. Di ba? Napakasimple. Mula sa mga aita sa Pampanga at tinayuan ito ng iligal na pasugalan na pogo. Yan na. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, it takes two to tango. It means hindi makabili yung mga tsekwa na yan kung walang tulong ng mga Pinoy na kurap at mga taksil sa bayan. Mga makasarili, hindi nag-iisip ng future ng mga susunod na henerasyon na Pilipino. Yes. Tama nga naman yun, di ba? Sampahanan ng kaso para manakot kung may kasalanan at bawiin in favor to the government. Lahat kung sila ay illegal alien sa Pinas. Sana, pag may basis, sampahan na ng mga congressman para mapunta sa gobyerno. Bakit ito nakalusot sa LGU? Dapat, bago ginawa ng papel, ay inimbestigahan ang mga taong nasa likod ng pamimili ng mga sakahan dito. At hindi ito dapat pinabayaan ng opisina ng asesor. Sila ang unang makakaalam. Sindikato ng mga tsikwa. Dapat, maibalik ito sa mga magsasaka. Bilyon-bilyong peso ang kinikita ng mga tsekwa sa mga pogo. Kaya nakakabili ng malalawak na lupa. Walang pinagkaiba na iginisa sa sariling mantika ang mga taong nalulong sa sugal. Yung mga protector nito, yung mga taksil sa gobyerno o taksil sa taong bayan, di ba? Hindi man lang naisip na mga to, di ba? Magkapera lang sila, magkaroon lang sila ng komisyon. Yung mga susunod na henerasyong mga Pilipino, saan sila titira? Saan sila magkakaroon ng pagsasaka? Di ba? Lalo kasi ang tinatarget ng mga to ay yung mga sakahan, mga bundok. Saan sila magsasaka? Di ba? Ano na ang kakainin ng mamamayang Pilipino kapag ginanito ng mga checkwa na to? Check with the RDO, not in your office. Okay, Just the incorporators. Okay? we already have, Chair. You have? Yes. Oh, is the name of Eddie Tayang appears? Kasi hindi rin kayo pwede lumusot. May papatawag pa kung isa pa. In Mexico 99 Industrial Realty and Development Corporation, AD Tayang's name exists.
Other names. Henson Ito na. John C., Lincoln Ong, Henry Bigay, Alvin Tin Ganitwen, Okay. Dafeng Okay. Bago Ang yan. dami nun, hindi pa tapos. Okay, thank you. SNC investigation Di ba? appears to be an incorporator. Then Thailand Holdings. Paki-check lang po. Pampanga Heavy Industrial Park. And the lady from San Fernando, ROD, confirms that there is a property of Yatay. Ano yan? Yatay Industrial Park? Yes, Your Honor. Yatay Industrial Park. Tama? Yatay Industrial, not international. I'll just check the tax declaration, Your Honor. Paki-check po kasi the subject of this investigation to be fair with other corporations, no? Gusto ko lang po linawin bakit po inihisa natin, because we will only take cognizance as of now, no? As of now, the properties owned by this corporation in which the name of Eddie Tayang appears to be an incorporator. All others that are subject of the invitation and investigation, sa sunod na po. Only Eddie Tayang. Please. The owner is registered owners Yatay Land Holdings and Development Incorporation. Address is 5 floor, Yatay Tower International Road, Top Avenue, San Isidro, Pasay City. So, hindi po Yatay Industrial Park. Hindi po. So, Yatay Land Holdings and Development Corporation. Incorporation. Okay. So yan, bago natin pagpatuloy, gusto ko muna magtanong sa inyo. Gusto ko humingi ng comment sa inyo. So, dapat bang ibalik ito sa mga Pilipino, yung mga nakabili, lalo yung mga illegal na pinagtayuan ng Pogo, dapat bang ibalik ito sa mga Pilipino na hindi naman kanila talaga yung sa mga Chinese na yan, di ba? Hindi sa kanila kasi binili lang naman sa murang halaga. Dapat bang ibalik ito para naman sa mga susunod pang henerasyon? So, comment down below. Now, Sec, paki-check niyo po yung tatlo. Mexico established na 999. Now, let me call the Assessor's Office Here in- of Mexico. Please. Kasi kung tutuusin, sino makikinabang nung sa mga susunod pang henerasyon? Eh di yung mga anak-anak ng mga Chinese, di ba? Hindi yung anak-anak ng mga Pinoy. O sino ang mga nakinabang sa susunod pang henerasyon? Hindi man lang naisip ng mga taksil sa gobyerno yan, di ba? Okay. Thank you. In the previous hearings, ito Mexico, Pampanga lang. It was already confirmed with regards to Empire 999. You confirmed that there's a property owned by Mexico, Pampanga, by Empire 999 Realty Corporation. Okay, next is Yata Industrial Park. You also confirm. And in Yata Industrial Park appears that the name of Eddie Tayang is one of the incorporator. Now, Mexico 999. Do you have a record? Yes, sir. As based on our record, sir. There, sir. There is. Yes, sir. And sino po nakapangalan? Mexico 999 Industrial Realty and Development Corporation po, Your Honor. Nung process sila, who represents Mexico 999? Wala po akong dalang records dito. Baka sa check po siguro makakita. Sa SEC na. Anyway, gaano kalaki yung property na yan? Dalawa po kasing barangay po. San Nicolas is 39 hectares. 39 hectares po. San Lorenzo is 12 hectares. Lahat po is 51 hectares lahat. 51 hectares. Yes, Your Honor. Nasa record po. 51 hectares. Yung ano lang yan yung Mexico 999. Mexico 999 po. Okay, before I will give Chairman Chairman Barbers. Diretsuhin ko lang muna, Chairman, then I will give you the floor. Yung Yatay Land Holdings Development Corporation. Yatay Land Holdings po, Your Honor. Yeah. Ilan hectares? Hindi, mayroon bang record Meron niyo? din po pong record na doon. Mga ilang hectares yun? Then you submit na lang, Yes, sir. So you confirm that indeed Yatay Land Holdings and Development Corporation has a property in Mexico, Pampanga?
Yun po, wala. Yata industrial park lang po. Yata Industrial Park. Yes. Okay. So, Yata Industrial Park. Hindi, na-confirm to. Yung Yata at saka Empire 999. Okay na yun, may record na tayo. Ito lang po yung Mexico 999. Now, Yata Land Holdings and Development Corporation, wala. Ay, Ronald, hindi ko pa na-check yun. Hindi naman... Pakicheck din po, just like sa SEC at saka sa ROD. Yes, Your Now, yung Pampanga Heavy Industrial Park, Meron din po akong records na nada dito. mayroon ka rin. Meron po. Okay, please submit na lang po. Yes, sir. Wala namang mga incorporators na nandyan, di ba? Doon sa records nyo? Wala po. Pampanga, EB, ano lang. Okay. Industrial park. Anyway, the key is with SEC po. Pag-ano lang SEC, no? Yung mga pangalan. So as of now, hindi, ito pa. Yung Sunflare wala sa inyo. St. Clair, wala po. St. Clair. Sa San Simon tayo. San Simon yan, di ba? Opo. Now, Eddie Yang dito. Eddie Tayang. ROD. Yes, Your Honor. Sunflare, in your record, gaano kalaking properties? Your Honor, we're trying to have it extracted Please. Please, before coordinating we with the Your Honor. suspend the hearing, Yes, kindly give us the ballpark figure. Pero kung may exact figure, kung ilang hektarya mas maganda, then submit to us all the details of Your this Honor, property. We will appreciate if the assessor's office has the title number for No, consideration. it is not if Eddie Yang appears to be an incorporator. In fact, doon sa Yata Industrial Park, siya pa yung CEO. Yes, Chairman Barbers, you have now the floor. Please proceed. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, assessors. Ngayon ko lang yata na obserbahan na ang akala ko kapag ang lucky number sa Chinese ay 888, ngayon napakahilig nila sa 999. There must be something in it, Mr. Chair. Anyway, gusto ko lang pong i-follow up sana yung tanong to whoever can answer itong question na to. Kasi I'm sure, is the LGU of San Fernando only Mexico, no? Kasi yung mga properties na apparently ay binili nitong mga kumpanyang ito, napakalaki, no? Mukhang dun sa listahan, ang pinakamaliit ay 12 hectares. Yung iba ay 30 hectares, 40 hectares, 50 hectares. So, napakalaki. Ngayon, pwede ho bang malaman kung ano yung classification ng mga lupang ito? ROD, would you have any information as to the classification of all these properties that Yatay, Mexico 999, and other foreign-owned corporations bought from Mexico, Pampanga, or any part of Pampanga? Your Honor, as regards those titles that we already submitted, they are agricultural. Now, as regards the other titles, we were not yet given. specific Excuse me, information. sorry mama, pakilakas lang ng konti. Your Honor, the corporation that were the Golden, I'm referring to Golden Sun and Sunflare. We were not yet given information on this, so we cannot yet confirm if these are industrial. However, the assessor's office has the data on the classification of these properties. As regards those that we submitted, those are agricultural, Your Honor. Okay, kasi gusto po naming malaman kung ano talaga ang totoong classification nitong mga lupang ito. Because if they bought these properties without the necessary documentation as to the land conversion, for example, hindi ho pwedeng maging pagmamayari ng isang kumpanya o ng isang individual yung isang lupa na hindi pa ho na-convert into an alienable and disposable. Tama po ba yan? Yes, Your Honor, but we commit to submit all the documents to this committee. This is very crucial, Mr. Chair, because it seems that these corporations have this penchant for buying lands with large square meters or large numbers of hectares, no? Parang wala namang Pilipino siguro na bibili ng ganyang karami
No, for purposes of just owning it. Siguro sa aking pagkakaalam, hindi ko lang po alam sa aking mga kasama kung meron po silang kilalang ganyan, kung mamili ganyang kalalaking mga lote na hindi naman clear kung ano yung purpose, no? Nakakagulat kasi no na unang-una merong misrepresentation na ginawa itong mga may-ari ng korporasyon na ito. Ang sabi nila sila ay Pilipino, pero napatunayan natin that they're not Filipinos. They have misrepresented themselves and claimed to be Filipinos under fraudulent circumstances. So therefore, meron na hong mali siya dun sa kanilang ginawa. No? Pangalawa, kung yung kanilang property na binili ay wala hong konversyon na kung saan ay hindi pwedeng tituluhan sa ilalim ng kanilang pangalan, maari pong may tumulong sa kanila Yes, exactly. na nandun sa pwesto na pwedeng may convert. I hope I'm saying it right na ano ko kasi nakakapagtaka na merong ganitong mga kumpanya na patuloy na namimili na mga lupa na hindi naman ho klaro kung ano ho yung kanilang purpose. So, going back to my question sa ating ROD, yung mga land classification po ng mga properties na ito, napaka-importante ho. Because if they have not complied with the requirements under the law in acquiring properties or lands, therefore, meron hong additional violation na naman po sila dyan. At meron ding hong magkakaroon ng pagkakasala yung mga tumulong ho sa kanila na bumili nito mga properties ito. Tama po ba yung aking premise? Yes, Your Honor. May I also manifest, Your Honor, as regards the San Fernando City properties, we have here an ordinance provided by the Assessor's Office regarding the classification of these properties. Do you have an information as to what classification of these properties are? Yes, Your Honor, there's a copy of the ordinance here. Ano po yung classification? Maybe ask the San Fernando... Luz Bautista po, the city Miss Bautista? Yes, sir. The properties are owned by Yatay. Yes, Yatay Land Holdings, and not the industrial. Industrial po. No, they are Land Holdings Development Incorporation. Again, can you speak louder can you come closer to the mic, please? It is Yatay Land Holdings Development Incorporation. Okay, si Yatay Land Holdings Development, ang kanyang lupang binili, ano hong classification? Nung una po, they are agricultural, and then they are reclassified from agricultural to commercial use. Okay, na-reclassify ho by virtue of a Sangguniang Bayan Resolution. Ordinance po. Ordinance? Yes, sir. Apo. Nakakomply ho ba sila dun sa mga requirements? Hindi po namin alam yun, sir, kasi hindi naman po dumadaan sa amin. Pagdating po, ordinansa na agad. So in fairness to you, you only get the ordinance. Yes, sir. So kasi hindi naman pa maaaring ang sanggunian lang ang magpalit ng klasifikasyon. Maaaring kasama yon sa kanilang comprehensive land use plan sa kanilang area, but there needs to be a compliance with other documentary requirements such as DAR, at saka yung ano po ba yung mga ibang requirements? Sa changing of the classification of lands? Alam niyo po ba 'yon? Para po yata yung sa DAR and then the NIA. NIA. Yes, sir. Kung hindi malapit sa watershed o hindi kaya ay malayo sa irrigation, di ba? Yes, sir. So, you wouldn't know kung nakakomply ang sanggunian o ang LGU
dun sa mga requirements na yun. Because sabi nyo, ang natatanggap nyo ay yung ordinansa na mismo. Yes, sir. Hindi po kasi kasama ang assessor dun sa process. Okay. Wala ho ba silang sinasubmit na mga supporting documents dyan? Are you telling us na kapag kayo ay naka-receive ng dokumento na ordinansa na ito ay na-reclassify na into, they say, from agricultural ay naging industrial, tinitingnan nyo lang yung ordinansa? Yes, sir. So, hindi na ho kayo nag-due diligence o nagtatanong sa kanila, asan ho attachments ito? Nasaan yung ibang requirements ito? Hindi nyo na ho tinatanong yon. Hindi po kasi kasama dun sa mga requirements namin, sir. So, under your office requirements is only the ordinance? Yes, sir. So yun, that point, Mr. Chairman, I think we should look into yung mga ganyang klaseng conversion because not even, it's not enough that a Sangguniang Bayan ordinance will change the classification of lands in the area. There must be some documentary compliance, no? Ayun pala eh. So anyway, thank you, Mr. Chair. Thank you, Chairman Barbers. Anyway, it was already pinpointed during the previous hearing na may mga violation po yung mga municipal councils, no? At saka, of course, the mayor. Kasi po, supposedly, before a reclassification ordinance will be approved by the Sangguniang, the city or municipality, dapat po malinaw yung mga requirements being required to reclassify. Diba, ROD? Napag-usapan na natin yan. Ang most Yes, Your important is the certificate for conversion of the property or the land from the DAR. Di ba? Kung pluwa siya, kung karpabolan siya, di ba? Yes, Your Honor. Also, lahat ng mga requirements, 11 yun, requirements that was mentioned during the previous hearings pa. And I presume that, if not all, most of these conversion or reclassification being made by municipality as of now of Mexico, Pampanga, and San Fernando, Pampanga, San Simon, Pampanga, may problema po dun sa requirements. That's why sa committee report lalabas din po yan. Now, of course, the committee report will also strengthen the authority of the ROD. You have to amend or cite some provisions with regards to the mandate of the ROD that that all applications for reclassification, those properties that undergone reclassification should have pertaining documents that requires them. Ganun dapat, no? And that will be part of the committee report, no? Chairman Barbers. And again, it was proven during the previous hearing na wala po yung mga ganito. Now, before I give the floor to Chairman Dan, let me ask na lang po, last question lang po for Mr. Vic Baladia. Sir, are you familiar with Edith Taya?